Magandang gabi, Mang Rolly. Ako si Andres, 45 anyos, tobong antike. Ang kwentong ito ay hindi ko sana isalaysay, pero sa dami ng gabi na hindi ako dinadalaw ng antok, kailangan ko na itong ilabas. Nangyari ito 3 taon na ang nakalipas. Isang pangyayaring bumago sa buong pagkatao ko. Isang gabi, alas 10 na ng gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa inuman sa kabilang baryo, may narinig akong mga yapak sa likuran ko. Unay akala ko baka aso lang, pero nang tumigil ako, tumigil din ang yapak. Nang lumingon ako, walang tao, pero malamig ang hangin at para bang may mga matang nakatitig mula sa kadiliman. Pagdating ko sa harap ng lumang puno ng baliti, bigla na lang akong kinilabutan. Tumayo ang mga balahibo ko. Isang ungol ang narinig ko. Bababa, parang halinghing na hayop, pero may bahid ng pagkatao. Napakabigat ng pakiramdam. Parang may bumubulong sa tenga ko na huwag akong dadaan doon. Tumakbo ako. Hindi na ako lumingon. Pero habang tumatakbo ako, may amoy na sumasalubong sa akin. Masangsang na amoy ng dugo. Napalingon ako kahit ayaw ko, at doon ko siya nakita. Isang nilalang, mataas, payat, may mahabang dila at mga matang mapupula. Nakabitin ito sa sanga ng baliti, nakangisi. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa bahay. Nanginginig ako. Parang binuhusan ng yelo ang buong kong katawan. Kinaumagahan, may kumalat na balita. Patay ang isa sa mga kapitbahay namin, si Mang Berto. Wala nang laman na loob at ang bangkay ay nakasabit sa puno ng kawayan malapit sa balite. Simula noon, hindi na ako muling dumaan sa lugar na yun kapag gabi. Pero alam kong may bumabagabag sa akin. Ang nilalang na yun, ang aswang, ay hindi pa tapos sa akin. Naramdaman ko, sinusundan pa rin ako hanggang ngayon. Pagkalipas ng ilang araw, hindi pa rin ako mapakali. Sa bawat tunog ng hangin, sa bawat kaluskos sa bubong, para bang may sumusubaybay sa akin. Kahit tanghali, ramdam ko ang panalamig sa paligid. Ang mga alagang manok namin ay parang palaging takot, laging nagkakagulo, pagsapit ng hating gabi. Isang gabi, habang nagpapainit ako ng tubig sa kalan, napansin kong walang tunog ang gabi. Wala man lang huni ng kuliglig, tanging tunog ng tubig sa katakuri ang maririnig. Biglang bumukas ang pintuan, wala akong nakita, pero may malamig na hangin na pumapasok. At may iniwan itong bakas, mga markang parang kuko sa sahig. Agad akong nagtungo sa bahay ni Aling Kika, ang matandang albularyo sa aming lugar. Humingi ako ng payo, dala ang takot at kaba sa dibdib. Tinitigan niya ako at ang sabi niya, "May nakasunod sa iyo. Hindi basta nilalang. Isa siyang matandang aswang, nagutom sa kaluluwa." Binigyan niya ako ng langis na kapag pinahid sa balat ay mag-iinit kung may aswang sa paligid. Gabi-gabi ko itong ginagamit at isang gabi habang nasa likod bahay ako, nag-init ang balat ko. Mainit na parang tinutusok ng apoy. Nang lingunin ko ang paligid, may nakita akong anino, matangkad, nakayuko at parang may pakpak. Tumakbo ako papasok. Pero bago ko maisara ang pintuan, may narinig akong boses. Boses ng babae, mahina, parang nanglilimos. "Andres, tulungan mo ako." Pero walang tao sa labas. Alam ko na ang totoo. Hindi yun tao. Isa yun sa mga anyo ng aswang para lokohin ako. Kinabukasan, may kumatok sa amin. Si Mang Isko.
kapitbahay namin. Balisa siya. Pare, Sabi niya, nawawala si Junior. Umalis siya kagabi para manghuli ng palaka sa ilog. Hindi na nakauwi. Doon ko lalong napatunayan, hindi ako ang tanging pinapuntarya ng nilalang na ito. At sa bawat gabi, unti-unti ko nang naramdaman ang paglapit niya. Ang aswang, gusto niya akong buuin bilang kanya. Ngunit hindi ako papayag. Hindi ako magpapatalo. At dito nagsimula ang laban ko. Gabing yun, bago ako matulog, nilagyan ko ng asin ang paligid ng bahay. Ayon kay Aling Kika, hindi ito kayang tawirin ng aswang. Inilagay ko rin ang buntot ng pagi sa may bintana. Saka ko pinahid ang langis sa liig at braso. Ramdam ko ang tensyon sa hangin. Tahimik, masyadong tahimik. 12:00 ng gabi. Nagsimula ang kaluskos sa bubong. Dahan-dahan, parang may gumagapang. Kinuha ko ang itak sa ilalim ng kama. Pinatay ko ang lampara. Saka dahan-dahang lumapit sa bintana. Pagbukas ko ng kapiraso, nakita ko siya. Nakadapa sa bubong. May pakpak at mapupulang mata na nakatitig sa akin. Biglang bumagsak ang nilalang mula sa bubong at sumubok pumasok sa bintana. Pero nagliyab ang katawan niya nang dumikit siya sa asin. Napasigaw siya ng matinis. Halos mapunit ang paninig ko. Umatras siya at biglang nawala sa dilim ng gabi. Hindi ako natulog buong magdamag. Kinabukasan, balita sa buong baryo na may nakita raw na dugo ang nilalang sa may tabing ilog. Akala ng iba hayop. Pero ako, alam ko, yun ang aswang na muntik nang pasukin ang bahay ko. At mas lalong tumindi ang takot sa puso ko. Dahil alam kong babalik siya. Sa payo ni Aling Kika, nagtungo ako sa malayong kabundukan upang hanapin ang isang matandang manggagamot, si Tata Mando. Siya lang daw ang may kakayahan para tuluyang protektahan ako. Matapos ang mahigit 3 oras na lakad sa makapal na gubat, narating ko ang kanyang kubo. Binigyan niya ako ng pulseras na yari sa buto ng sawa at pinapainom ng mapait na serbisa mula sa ugat ng kahoy. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong lumaban. Huwag kang matakot dahil ang aswang ay natatakot sa determinadong kaluluwa, sabi niya. Pauwi na ako noon nang may narinig akong lagaslas ng tubig sa ilog sa paanan ng bundok. Paglapit ko, may babae, hubot-hubad, parang naliligo, pero walang mukha. Wala siyang ilong, mata o bibig, pero bigla siyang lumingon at tumakbo papalapit. Tumakbo ako, pero parang kasabay ko rin siya sa bawat hakbang, hanggang sa nabangga ko ang isang matandang puno ng akasya. Doon bigla siyang nawala. Hiningal ako, nanginginig, pero buo ang kaloob ko. Ito na ang simula ng tunay kong laban. Pagbalik ko sa baryo, nag-iba na ang tingin ng mga tao sa akin. Parang may naramdaman sila na may dala akong ibang enerhiya. Si Lula Sabil ang unang lumapit sa akin. Andres, sabi niya, may lahi kang hindi mo alam. May dugo kang matagal nang sinusundan ng dilim. Napaupo ako. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ko. Ang ama ng iyong lolo, isang aswang na sumumpa sa sarili ng linya ng dugo. Ikaw ang ika-7 henerasyon at ang nilalang na sumusunod sa iyo galing sa lahi ng iyong niloko niya noon. Ganti ito. Nang gabi ninyon, muling napakita ang nilalang. Ngunit hindi na siya isang hayop na gumagapang, kundi isang babae, maganda, maputi, mahaba ang buhok, at may itim na saya. Nakaupo siya sa upuan ni nanay sa labas ng bahay. Andres, halina. Matagal na kitang hinintay.
Mahinang bulong niya. Napako ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Para bang may mahika sa busis niya. Biglang sumigaw si Aling Kika mula sa likod ko. Hawak ang buti ng langis. Binuhusan niya ang lupa at sumigaw ng orasyon. Sa isang iglap, nag-iba ang anyo ng babae. Naging mabangis na nilalang na maitim na pakpak at matutulis na ngipin. Umatras ito, lumipad at nawala sa likod ng mga puno. Hinabol ito ni Aling Kika ng sigaw at dasal. Hindi pa tapos ang lahat. Sabi niya sa akin. Kailangan mong pumasok sa gubat ng mga nililihim. Doon mo lang matutundukan ang sumpa ng iyong dugo. Kinabukasan, sinamahan ako ni Aling Kika at si Tata Mando sa paanan ng bundok. Sa dulo ng gubat may kuweba. Ang tawag ng matatanda, yungib ng laman. Dito raw inilibing ang mga unang nilalang na tinakwil ng langit. At dito rin ako kailangan mag-alay ng panata. Binigyan ako ni Tata Mando ng maliit na kahon. Sa loob nito, may laman na hindi mo pwedeng buksan hanggat hindi ka makakarating sa altar ng yungib. Kapag binuksan mo ito nang wala sa oras, ikaw mismo ang magiging susunod na aswang. Huminga ako ng malalim sa bawat hakbang papasok sa yungib para akong inihigop ng kadiliman. Ramdam ko ang panginginig ng lupa, ang bulong ng mga espiritu, at ang bigat ng sumpang dala ng aking dugo. Wala nang atrasan, ako na ang susi para matapos ang kasaysayan ng takot. Pagkapasok ko sa loob ng yungib, halos hindi ako makahinga. Mabigat ang hangin, malamig pero malagkit. Ang bawat hakbang ko ay may kasamang tunog ng pag-iyak at pag-ungol. Hindi ko alam kung guni-guni lang. Sa totoo talaga, sa dilim, gumagalaw ang mga anino kahit ako lang ang naroroon. Lumipas ang ilang minuto. May nakita akong mga ukit sa pader, mga sinaunang simbolo, at mga anyo ng nilalang nakahawig ng aswang. Isa sa mga ukit, halos eksaktong kamukha ko. Napalunok ako. Ang lahi ko, bahagi ng kasaysayan ng dilim. Sa dulo ng kuweba, may altar na yari sa itim na bato. Nakaukit dito ang mga salitang hindi ko maintindihan. Pero parang bumubulong ang mga ito sa isip ko. Kinuha ko ang kahon mula kay Tata Mando. Nanginginig pa rin ang kamay ko habang inilagay ito sa gitna ng altar. Paglapag ko ng kahon, biglang lumindol. Mula sa dingding ng kuweba, lumabas ang nilalang na matagal ko nang kinatatakutan. Ang aswang. Ngunit ngayon, hindi na siya mukhang hayop. Isa siyang lalaki, matangkad, maputla, may matang itim at mapupula. Ako si Tiyong Ariman, sabi niya, ang ama ng sumpa mo. Hindi ako makapaniwala. Siya ang ninuno kong aswang. Bakit mo kami isinumpa? Sabi ko. Tumawa siya, malalim, mababa, parang alon ng impyerno. Dahil pinili kong maging Diyos sa halip na alipin. At ngayon, ikaw ang magpapasya. Magpapatuloy ka ba o puputulin ang lahi? Binuksan ko ang kahon. Laman nito ay isang matandang puso. Hindi na nabubuhay, pero kumikirot pa rin. Ito ang puso ng ating lahi, sabi ng aswang. Sirain mo to at mawawala tayo. Itabi mo at magiging ganap kang tulad ko. Nang maramdaman kong naglalakad siya papunta sa akin, bigla kong kinuha ang puso at pinisil ng mariin. Sumigaw siya. Umalingaw-ngaw sa buong kuweba ang isang pag-iyak. Hindi ng isang halimaw, kundi
ng isang kaluluwang matagal nang nakakulong. Gumuho ang altar, nayanig ang buong kuweba. Mabilis akong tumakbo pabalik sa labas. Sa likod ko, naglalaho ang mga anino, parang binubura sa mundo. Pagkalabas ko, sumikat ang araw. Unang bisis na naramdaman kong ligtas na ako. Pagbalik ko sa baryo, bumalik ang katahimikan. Si Aling Kika ay ngumiti sa akin. Tapos na ang sumpa. Hindi na sila babalik. Napahinga ako ng malalim, ngunit sa puso ko, alam kong ang dilim ay laging may paraan para bumalik. Isang buwan na ang lumipas, mula nang gumuho ang yungib at matapos ang sumpa ng lahi namin. Tahimik ang baryo, tahimik ang gabi. Ngunit isang gabi, habang pauwi ako galing sa sapa, may napansin akong anino sumusunod sa akin. Hindi ito tao at hindi rin hayop. Isa itong anino, walang katawan, walang ulo, ngunit sumusunod sa bawat hakbang ko. Paglingon ko, bigla itong nawala. Ngunit nang bumalik ako sa bahay, may nakalusot sa pintuan, gamit ang dugo ng manok. Hindi pa tapos, napaluhod ako sa takot. Akala ko tapos na, akala ko ligtas na, pero may mas malalim pa palang lihim ang hindi ko pa nasusumpungan. Kinabukasan, pinuntahan ko si Aling Kika. Pagkakita pa lang niya sa akin, napaatras siya. Andres, madala kang anino. Hindi yan basta aswang. Isa yang anino na wala ng katawan. Sila ang mga aswang na hindi nabigyan ng hustisya. At ngayon, ikaw ang kinikilala nilang tagapagmana. Ayon sa kanya, isa lang ang paraan para maputol ang paghabol ng anino. Kailangan kong hanapin ang lumang semeteryo sa bundok at doon ilibing ang puso ng kasaysayan. Hindi sapat na winasak mo ang puso. Kailangan mo pa rin itong ibalik sa lupa. Muling bumalik ang kaba sa dibdib ko. Mag-isa akong tinahak ang matirik na bundok. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang bulong ng hangin. Parang tinatawag ako sa pangalan. Andres. Andres. Mahina, paulit-ulit, at malamig sa batok. Pagdating ko sa sementeryo, wasak na ang mga nitso. Gumuho na ang mga lapida at may halimuyak ng dugo at insenso sa hangin. Doon sa gitna, may hukay na parang sariwa. Inilagay ko ang kahon, bagaman wala na ang puso sa loob. Ramdam ko ang bigat ng kasaysayan. Biglang umihip ang malakas na hangin. Lumitaw mula sa likod ng isang punong kahoy ang anino. Ngayon ay mas malinaw na ang anyo. Isa siyang batang babae. Walang mukha, ngunit nakasuot ng lumang puting saya. Isa ka sa amin, sabi niya. Tumulo ang luha sa mata ko. Hindi sa takot, kundi sa awa. Hindi ako magiging tulad ni Tiyong Ariman. Tapos na ang kaysasayan niyo sa akin. Ilibing ko ahon, niyanig ng lindol ang lupa. Sumigaw ang hangin at unti-unting naglaho ang anino. Pagbalik ko sa baryo, wala nang kakaibang presensya. Tahimik ang gabi. Wala nang sumunod na anino. Ngunit sa puso ko, alam kong may mga lihim mundo na kahit hindi na ako bahagi sa kadiliman, hindi ibig sabihin ligtas na ang lahat. Isang linggo, matapos kong ilibing ang kahon sa sementeryo, may kakaibang tunog na naman akong dinig tuwing madaling araw. Huni ng isang sanggol mula sa likod ng bahay. Wala namang bata sa lugar namin. Nang sundan ko ang tunog, naturon ko ito sa lumang balon. Balong matagal nang tinakpan at kinalimutan. Napatingin ako sa ilong ng balon. Wala akong makita. Ngunit sa mismong gilid ng batong pinagtakpan nito, may mga ukit, katulad ng nakita ko sa yungib. Hindi basta balon, isa pala itong lagusan, papunta sa ilalim ng mundo. Kinagabihan, bumalik ako dala ang lampara at lubid. Kahit alam kong delikado, may bahagi ng puso kong parang hinihila pababa.
Pagbaba ko sa balon, naamoy ko agad ang luma at malansang hangin. Hindi ito basta amoy ng putik. May dugo, may panis na laman. Pagdating ko sa dulo, may maliit na lagusan. Gumapang ako papasok. Madilim, makipot at basa. Sa kabilang dulo, isang lihim ang bumubungad sa akin. Isang silid na puno ng bato. At sa gitna nito, isang altar na yari sa mga bungo ng sanggol. Nasa tabi ng altar ang isang libro, kulay itim. May takip na balat ng hayop. Nang buksan ko ito, tumambad ang mga pahina ng mga ritual, orasyon, at pangalan ng bawat isinusumpang nilalang. Doon ko nabasa ang katotohanan. Ang lahi namin ay hindi lamang tagamana ng sumpa. Kami rin ang mga tagapangalaga ng balon. Biglang bumukas ang isa sa mga dingding. Lumitaw ang isang nilalang, di aswang, di tao. Isa siyang nilikha ng kadiliman. May 6 na mata at katawan na parang putik na may buhay. Tagapagmana, bumalik ka. Hindi ako tulad nila. Lahat ng tagapangalaga sa huli, yumuyuko rin. Sumigaw ito at biglang nagdilim ang paligid. Nawala ang lampara ko. Ang tanging liwanag ay galing na lang sa mga mata ng nilalang. Sa takot at desperasyon, tinadtad ko ng sulyap ang libro. May nakita akong pahina na pangsilyo. Binasa ko ang orasyon kahit nanginginig ang bibig ko. Habang binibigkas ko ito, nagsimulang manginig ang paligid. Bumagsak ang kisame ng kuweba at nilamon ng lupa ang halimaw. Nang makabalik ako sa ibabaw, humihingal at duguan. Naramdaman kong may bahagi na akong tuluyang magbago. Ako na ang bagong tagapangalaga ng balon. Hindi ako naging aswang, pero ako ang bantay ng pinto ng dilim. At ang pinto ay hindi kailanman tuluyang magsasara. Mula nang mailibing ko ang halimaw sa ilalim ng balon, gabi-gabi na akong binabagabag ng panaginip. Mga boses na pabulong, mga mata sa dilim, at isang pintong yari sa ugat ng puno na unti-unting bumubukas. Hindi ko alam kung panaginip o babala, pero isang bagay ang sigurado, may dumarating pa. Isang araw, may dumating na matandang babae sa baryo. Nakasuot siya ng itim, may takip ang mukha. Walang makakilala sa kanya. Lumapit siya sa akin habang ako'y nasa palengke. Andres, ang pinto ay gumagalaw. Hindi mo ito mapipigilan mag-isa. Sinundan ko siya hanggang sa dulo ng baryo, sa isang abandonadong bahay na sinasabing dating nagmamay-ari ng isang babaylan. Pagpasok namin, inilabas niya ang isang lumang mapa, hindi lang ng baryo, kundi ng buong isla. May 3 bilog na pula, at isa roon ay nasa mismong balon. 4 ang pintong pandilim sa mundong ito. Isa sa ilalim ng balon, isa sa kuweba ng tuyong ilog, isa sa libingang lumubog, at ang huli, isa pa nagigising. Napalunok ako. Kailangan ko silang silyuhan bago sila magising, o ang aswang ay muling maghahari. Kinagabihan, pinuntahan ko ang tuyong ilog, lula ng liwanag mula sa lampara. Binaybay ko ang batuhan, doon natagpuan ko ang ikalawang pintuan, nakabaon sa batong pader. May mga ugat na parang gumagapang at bumabalot dito. Parang humihinga ang pinto, parang naghihintay. Bigla na lamang umalingaw-ngaw ang iyak ng mga sanggol mula sa paligid. Tumakbo ako pabalik, ngunit sa bawat hakbang, parang may mga aninong sumasabay sa akin. Mga nilalang na walang mukha, mga kaluluwang ginising ng pintong hindi pa man tuluyang nabubuksan. Nang dumating ako sa harap ng pintuan, binasa ko ang orasyon mula sa aklat na nakuha ko sa balon. Nanginginig ang kamay ko habang binigkas ang sinaunang wika.
Sa huling salita, bumuka ang lupa at nilamon ang pintuan, kasabay ng sigaw ng libu-libong kaluluwa. Tahimik muli ang gabi, ngunit alam kong hindi pa tapos. Dalawa pa ang pintong hindi ko pa nararating. At habang ako'y naglalakad pa uwi, may nakita akong marka sa balat ng braso ko. Isang pabilog na simbolo, parang mata. Isa itong babala. Hindi lang ako tagapangalaga. Ako rin ang susunod na pintuan. Pagkagising ko kinabukasan, nanginginig pa rin ang katawan ko. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa panibagong marka sa aking balat. Lumalalim ito, parang may buhay, sabi ng matandang babae. Kapag lumitaw ang tatlong mata sa katawan mo, isa ka na rin sa kanila. Isa akong nilalang na unti-unting nagbabago. Pinuntahan ko ang lumubog na libingan sa kabilang baryo. Matagal nang sinasabi ng matatanda na walang sinumang makakalapit dito. Parang may hangin na humihila pa ilalim. Nang marating ko ang lugar, ang lupa ay parabang humihinga at sa gitna nito ay may isa pang pinto ang yari sa putik, buto at buhok ng tao. Muli kong binasa ang orasyon, ngunit sa halip na sumara ang pinto, isang halimaw ang lumabas, isang aswang na matagal nang nakakulong, malaki, maitim, at may dalawang bunganga sa dibdib. Andres! Ang mga dahilan ng pagkakagising ko, sabi nito habang gumagapang sa akin. Hinampas ko ito ng lumang anting-anting na iniwan ng matanda. Napaatras ang halimaw, ngunit hindi ito nasugatan. Ang anting-anting ay para sa mga nilalang ng tao, pero ako'y nilikha mula sa takot. Doon ko naunawaan, iba ito. Isa itong tagabantay ng huling pinto. Biglang bumagsak ang paligid. Ang mga libingan ay nabuksan. Muling bumangon ang mga kaluluwang walang hustisya. Mga batang pinatay. Mga inang sumuko sa dilim. Mga lalaking isinumpa. Isa-isa silang lumapit sa akin. Ngunit hindi para manakit. Lumuhod sila. Tinanggap nila ako bilang bagong tagapangalaga. Ang halimaw ay nagsimulang matunaw. Hindi dahil sa anting-anting, kundi sa pagkakilala ng kaluluwa sa akin. Isa akong tagapagpatigil. Hindi ko kailangan pumatay. Kailangan ko lamang tanggapin ang sumpa at gawing sandata ang sarili kong takot. Pagbalik ko sa baryo, sinalubong ako ng mga katahimikan. Ngunit sa aking likod, naramdaman kong may matapang nakasilip. Hindi pa tapos ang lahat. Ang ikaapat na pinto, ang hindi ko pa nagigising, ay unti-unti na ring nabubuhay. At ito'y hindi sa bundok, hindi sa ilog, hindi sa libingan, kundi nasa loob ng isang tao. Sa salamin ng aking silid, isang mata ang bumukas sa noo ko. Hindi ko alam kung kailan ito nagsimulang bumuo, pero alam kong ito ang hudyat. Ako ang susi sa huling pinto. At kung magkamali ako ng hakbang, baka ako na mismo ang magiging huling aswang. Alam kong dumating na ang wakas nang magising akong pawis na pawis sa kalagitnaan ng gabi. Sa paligid ko, wala na ang tahimik na gabi. Puno na ang anino sa aking silid. At bawat anino'y may mga mata. Sa salamin, nakita ko tuluyang bumukas ang ikatlong mata sa aking noo. Buhay na ang huling pintuan at ako ang pintuan. Hindi na ako makaalis. Sa bawat hakbang ko, ang paligid ay parang gumuho. Ang mga dingding ay naging laman. Ang kisame ay naging langit-ngit ng buto. Isang tinig ang bumulong sa utak ko. Buksan mo kami. Hindi ka na tao. Ikaw ang silyo o ang simula ng wakas. Sinubukan kong sunugin ang aklat ng orasyon, pero hindi ito nasusunog. Para bang tinatawanan ako ng apoy. Bigla kong naalala ang sinabi ng matanda. Ang tunay na silyo ay sakripisyo. Ako na lang ang natitirang pader. Ako ang kailangang mawala para muling maisara ang apat na bintuan. Naglalakad ako patungong balon, ang simula ng lahat.
Dala ang aklat, ang anting-anting, at ang natitirang orasyon. Tumayo ako sa mismong ibabaw nito. Sa paligid ko, lumitaw ang 3 nilalang ng dilim. Bawat isa ay bantay ng unang 3 pinto. Sila ang huling saksi. Handa na ako, sabi ko. Binuksan ko ang aklat sa huling pahina. Simulan kong basahin ang pinakahuling orasyon. Isang panalangin ng panglimot, ng pagkasira ng anyo, at ng pagsakripisyo ng sariling kaluluwa. Sa bawat salita, humihiwalay ang anino ko sa aking katawan. Ang katawan ko'y nagsimulang mabulok habang ako'y buhay pa. Ang lupa sa paligid ng balon ay bumuka at sumipsip ng liwanag. Isang malakas na alon ng hangin ang tumama sa akin. Parang tinatanggap ang alay. Bago ako tuluyang mawala, nakita ko ang mukhang sarili kong anino at ngumiti ito. Sa huling segundo, ang balon ay tuluyang nagsara. Ang mga nilalang ng dilim ay nawala. Ang hangin ay tumahimik. Wari walang nangyari. Ngunit alam ko, kahit wala na ang mga pinto, ang dilim ay hindi tuluyang mawawala. Sa bawat taong tumitingin sa salamin, may mata pa ring nakasilip sa likod nila. At ngayon, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nabubuhay muli ang kwento. At kung may naramdaman kang malamig na hangin tuwing gabi, lalo na kung may nakatingin sa iyo, kahit isa ka, baka ikaw na ang susunod na pintuan.